Ayan po, Tita Olive. So, ibibigay ko na yung pinapabigay ninyo. Actually, munti ko nang makalimutan to. Ito, of course, is para naman to kay Krishna. Krishna. Galing kay Tita Olive. Ay, kita ka ba? Thank you, Medyo Tita against the light. Olive. Be, doon ko ng konti. Yan. Okay. Ayan. Thank you, Tita Olive. Ano ba ito? Ayan. Parang ID lace, I think? Or ano nga, madam? Ay, wow. Ayan, open mo daw. Parang cake. Parang sa bag. Parang pang ano. Oh, yes, yes. Thank Ayan. you po. Sobrang ganda. Lemink. Si Tita Olive. Siya din yung nagbigay actually ng flowers nung dumating kayo dito sa Mindoro. Galing sa kanya din yun. Okay. Ayan. Thank you din po sa flowers na Yan pagdating dito. ng Yes. pagdating. Thank you so much, Tita Olive. Sa flower Yeah. tsaka dito sa parang keychain. Tama ba? Yeah. Keychain. Mm-hmm. Thank you so much. Ingat po. Kayo palagi dyan. Yeah. Thank you. Ayun po. Thank you so much, Tita Olive, always for the support. Ayan. Galing kay Tita Olive. Okay lang yan. Siya din yung nagbigay actually ng flowers nung nung dumating ang PB team sa Talawtaw. So pinabigay niya yun sa inyo ni Krishna. Tita Olive. Tita Olive, Thank please. you, Tita Olive, for this. At saka din sa flowers na pinagay niyo sa pag-welcome sa amin dito sa Talagto. Gusto niyo na yung tsura ko. Okay. Nag-siesta tayo pa ko. Ayun po mga kababayan, so ngayon naman pupuntahan naman namin si Momay. Si Momay. Kasi siya po yung hindi pa namin pupuntahan, hindi pa siya nakakausap ni PJ. Napasakot ka lang ng ulo. PJ, show your face. Ayan. Ayun po, so nandito na po kami kala Momay ngayon. Kasama ko si Pugong and of course si Lau. Tao po. Magandang hapon po. Nandyan po si Momay. Si Momay mismo nagbebenta sa amin. Nagland ako. Yes. Sabihin mo dala na ako bukas. Ay, bukas. Sabihin mo. Gandang hapon. Ayan. Ha? Ibibigay tayo. Ayun. Ano ko lang to. Ibigay ko lang to. Saka. Na ano Tuloy mo siya? na yung kaya mo. Na ano ng motor. Na disgrasya. Pero medyo okay ka na? Ayan, actually kasama ko si PJ, si Pugong Biyahero. Ayan, sa wakas nakaharap ko na siya. Pero bago yan, ibigay ko muna sa iyo ito. Kasi ito ay galing kay Tita Olive. Tita Olive Juicy, maraming salamat po. Kasi nga alam niya na ikaw ay nag-graduate, so congratulations. Ayan. At saka ito. Gift niya din from Tita Olive. Wow. Tita Olive, thank you po. Ayan, ikaw na mag-benefice. Thank you po, Tita Alvin. Kamukha siya ni ano. Ni Evelyn. Medyo. Oo. Evelyn na classmate natin. Ganda na. Ayan. Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayong araw po ay kasama natin si Momay na isa sa mga nakausap natin dati tungkol dun sa scholarship na ibibigay ng PB team sa pamamagitan ng Chris Pau program. So, ngayon po ay para mabigyan kayo ng update sa kung ano na ang lagay ng ating paghahanap ng scholar. Nung nakaraan pong video, nakita po ninyo na nakausap na ni Pugong Biyahero, si Mutya, ganoon din si Bella. And even si Momay po ay nakausap na rin ni Pugong Biyahero pero hindi pa po siya nakasama dun sa last video. Pero ganun pa man, nakausap ko na po si PJ na pwede ko nang gawin yung interview na ito at pwede ko na rin kausapin si Momay tungkol dun sa status nung paghahanap po natin ng scholarship. Pero bago po yan, kumustahin muna natin si Momay.
So, ayan. Mamay, congratulations. Thank you. Dahil ikaw ay nakagraduate na ng grade 10. Okay? So, pasensya ka na hindi ako nakarating dun sa graduation mo. Actually, sobrang sama din talaga ng pakiramdam ko noon. Yun po yung panahon na masama pa yung pakiramdam ko. Tapos, in the afternoon, kailangan kong salita as guest speaker naman dun sa elementary. So, pinilit ko na makarating doon. Kaya lang, dun sa morning, hindi na talaga kaya ng, hindi kaya ng katawan ko. So, hindi na ako nakarating. Pero, nabalitaan ko na sobrang dami mong awards. So, isa-isahin nga natin yung mga awards mo ng graduation. Ang tanda ko lang po nun yung 5 pong subject na best ko eh. 5 subject na best. Wow, grabe. Ano yung mga subject na yun? English, Math, English, Math, Filipino, Filipino. AP. Ano yung isa? AP. AP? po. Ano yung AP? Araling Panlipunan. Panlipunan. Okay. Ano pag isa? TLE po. TLE. Wow, grabe. Ilan ba ang subjects nyo? 8 po. 8 subjects. So, 5 out of 8. Ikaw yung best. Oh, nice. Very nice. So, napakaganda noon. Nalaman ko din na parang naging emotional ka nung graduation mo. Bakit ka naging emotional? Ay. Ako po siyempre po, last na po namin yung yung magkakasama-sama po kami magkakaklase. Tas, Kaya nagpapasalamat ako unang-una sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, mga biyaya at pagkakataon. Salamat po sa inyong walang katapusang pagmamahal at paggabay sa akin. Sa aking mga magulang at mga kapatid, salamat po sa inyo dahil kung wala kayo ay hindi ako mabubuo at hindi ko makakamit ang karangalan ito. Sa kabila ng kahirapan, ay hindi ninyo ako pinabayaan. Patuloy pa rin akong ginagabayan at itinataguyod upang makapag-aral. Salamat sa inyong pagmamahal at pagtitiwala sa akin. Kayo ang naging inspirasyon ko upang tumayo sa inyong harapan at makamit ang karangalan ito. Kayo rin ang nagsilbing liwanag sa aking landas at sandalan ko upang ako ay magpatuloy para sa aking mga pangarap. Mama, ikaw ang aking inspirasyon, ang aking lakas at ang aking tahanan. Huwag po kayong mag-alala dahil nakikita at nararamdaman ko ang pagbabago ninyo sa araw-araw. Hindi ko pinapahiyang ako ay magkakol ng ginagawa ng Bigo at Lila dahil alam ko na sa ngayon ito lang ang paraan para matuloy ko ako sa inyo. At ito lamang sa akin ang pwede makatulong upang maituloy natin ang pangaraw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Kaya ang tagumpay na ito ay inaalay ko sa inyo. Sa aking tatay, hindi mo man ako nasaksihan sa napaka-espesyal na araw nito. Maraming salamat po sa hindi matatawalang suporta na binibigay mo sa akin. Kahit wala ka dito, alam ko na proud ka sa kung ano ang nakamit ko. yun lang po. Kaya ka naging emotional. Ikaw ba ang nagbigay ng parang yung speech ng, anong tawag sa speech na yan? Thanksgiving. Thanksgiving speech, parang ganun. Tapos ikaw, among all of the graduates, yung nagbigay ng speech na yan. Ano yung nararamdaman mo nung, paano mo pinaghandaan yung speech mo? Ano po, pinagbuyatan ko po yun. Kasi sa umaga po, sobrang busy. Kasi po more on practice po kami. Tapos sa gabi po, minsan po 11 p.m. na ako natutulog, gano'n. So, pinaghandaan mo talaga yung Tapos speech na yan. pinacheck ko pa po dun sa mga teacher. Okay. So, after graduation, ngayon alamin naman natin kung ano naman yung plano mo dun sa, kasi syempre magpapasok ka na
Mag-grade 11 ka na, kailangan mo na mag-enroll. So, ano ang plano ni Momay para sa grade 11? Mag-enroll po ngayon sa Cavite po. Sa Cavite. Kanino ka titira sa Cavite? Kay Tito JP po. Tito JP Vidal. Yan, ayan. So, si JP Vidal po, yan ay kamag-anak din namin na taga rito rin sa Talawtaw. So, si Sakay JP ka titira. Malapit lang ba yung school doon? Titingin pa rin. Maghahanap pa lang. Okay. Sige. Pero, bakit nag-offer ba si JP na ikaw ay doon tumira? Nung napanood nga po yung Mhm. Yung speech mo? yung vlog. Yung vlog. Oh, wow. Thank you kay JP. Thank you kasi so napanood niya. Tapos I think baka na-impress siya doon sa kasi napaka matalinong bata po kasi. Tapos ayun, gusto talaga makapag-aral. Oh, nakakatuwa naman. So thank you so much JP. JP Vidal. Thank you so much. So, kailan ang alis mo papunta ng Cavite? Bukas po. Bukas, paalis ka na para mag-enroll. Tapos, babalik ka pa? Apo. At kandidata nga po sa piyesta. Yes. So, kandidata din po si Momay sa piyesta ng Talawtaw. Nung nakaraan po kasi yun po ay yung Mr. and Miss LNHS, which is yung sa high school naman. Pero ito naman po, kinuha naman siyang kandidata ng para naman sa piyestahan ng Barangay Talawtaw. Alam mo na kung kailan ka babalik or hindi pa? Hindi pa po eh. Hindi pa. Okay. Pero siguro around May na yun, no? Kasi kailangan mo makabalik ng May para dun sa mga activities naman ng fiestahan. Okay. So, tungkol doon sa scholarship, na yun nga, naghahanap tayo ng scholarship kasi ng isang babae saka isang lalaki dun sa mga nakausap, dun sa mga nag-vlog ko nitong mga nakaraang buwan, 'di ba? So ngayon and meron naman akong go signal kay PJ and gusto kitang batiin ng congratulations kasi ikaw ngayon ay scholar na ng Pugong Biyahero. Thank you po. Ayun. So, kanina kausap ko si PJ. Actually, tinanong ko siya kung gusto niyang siya yung mag-announce. Pero sinabi niya sa akin na ako na lang yung mag-announce. At pwede ko nang sabihin sa iyo na ikaw ay scholar na ng Pugong Biyahero. So, with that scholarship kasi, meron kang marireceive na monthly allowance. And then, syempre, kailangan mong i-maintain yung iyong grade kasi hihingin din ni Pugong yung iyong report card every grading period. Kasi yung scholarship, syempre, kailangan mo ma-maintain yung mataas na grade. Well, actually, confident naman ako na kayang-kaya mo yan. Okay? Tapos, so meron kang sponsor. Tawagin na, itago muna natin siya, yung sponsor, kasi anonymous lang. Sa ating anonymous sponsor, thank you so much po. And bibigyan kanya ng monthly allowance na 3,000 pesos. Okay, yan. Tapos, kung matandaan mo, merong nagbibigay sa iyo last, parang few months, no? Parang 2 months yata yun, na nagbibigay si Tita from Andorra ng parang allowance din. Pero hindi ko pa kasi siya nakausap after ng iyong graduation. So, I don't know pa kung merong plan to still sponsor or continue. Pero kung meron man, I will let you know. Okay? So, yan. Or kung meron pang iba na gusto pang mag-sponsor doon sa iyong pag-aaral, definitely, yan ay sasabihin ko din sa iyo. Alright? Okay. So, anong gusto mong sabihin sa kay Pugong, of course, and then sa sponsor? Maraming salamat. Wala na po ako ibang masabi kundi thank you. Ayan.
So, ayun lang siguro yung paalala ko is pagbutihin ang pag-aaral. Kasi syempre, ano pa lang to, simula pa lang to, malay mo kung maraming makakita ng kung gaano ka kagaling talaga na nag-aaral. Hindi natin masabi, di ba? Napakaraming tao na gustong tumulong. Napakaraming tao na may kapasidad talaga na mag-support. So, ituloy mo lang yung pag-aaral para sa mga pangarap mo. Para sa pamilya mo. Di ba? Ayan. Yun po mga kababayan. So, yan po ang update natin doon sa paghahanap po natin ng scholar. Pero, hindi po yan nangangahulugan na si Mutya at si Bella, abangan po ninyo kung ano yung ating magiging vlog naman tungkol sa kay Mutya at kay Bella. At for sure, baka magulat kayo or matutuwa kayo dun sa susunod natin na i-announce. Kasi gaya ng sabi natin dati, isa lamang yung ating hinahanap. Pero abangan po ninyo kung ano ang naging takbo ng mga pangyayari dahil meron tayong sorpresa dun sa dalawa pang natitira na si Mutya at saka si Bella. Ayan po mga kababayan, so hanggang dito na lamang po at kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat at ang lagi po namin dalangin ay palagi po tayong i-bless ni Lord. Thank you everyone and have a good day. Bye-bye. Okay.